tahimik at matalino. Iyan ang pagkakakilala ng marami kay Yuki Endo, isang estudyanteng hindi palaimik pero biglang nahalal bilang leader ng student council. Sa likod ng kanyang maayos na imahe at mga tagumpay, unti-unti palang nabubunyag ang masalimuot niyang pag-iisip at damdamin hanggang sa isang gabi, isang trahedya ang yumanig sa buong komunidad. Isang pamilya ang nawala sa gitna ng apoy at ang itinuturing na dahilan ay ang binatang akala ng lahat ay mabait at walang masamang intensyon. Ito ang kaso ni Yuki Endo, isang trahedyang yumanig sa buong Japan at nagmarka ng kasaysayan sa korte. Ano kaya ang nagtulak sa isang kabataan na tahakin ang madilim na landas? Alamin natin ang buong kwento sa episode natin ngayong araw na ito. Madaling araw no ika-12 ng Oktubre taong 2021, mahimbing nang natutulog ang lungsod ng Kufu sa Yamanashi Prefecture, Japan. Ngunit bandang 3:50 ng madaling araw, isang residente ang biglang nagising sa malakas na pagsabog. Kasunod nito, malinaw niyang narinig ang tunog ng nasusunog na kahoy. Lumapit siya sa bintana at nakita niya ang bahay ng pamilya Inoue na nilalamon na ng matitinding apoy. Makapal na usok ang sumisingaw mula rito at unti-unting kinakain ng apoy ang buong estruktura. 10 minuto lamang bago ito mangyari, nakarinig siya ng mga kakaibang ingay mula sa bahay ng pamilya Inoue, ngunit dahil sa antok ay hindi niya na ito binigyan ng pansin. Hindi niya inakala na ilang saglit lang ay magliliyab na ang buong bahay. Agad niyang tinawagan ang mga otoridad para i-report ang sunog habang taimtim na nagdarasal na sana iligtas ang buong pamilya Inoue. Pagkatapos makipag-ugnayan sa pulisya, lumabas siya ng bahay upang tumulong. Ngunit paglabas niya, nakita niyang naroon na rin ang iba pang mga kapitbahay na nakapansin sa insidente. Sa kasamaang palad, masyado ng malaki ang apoy kaya wala silang nagawa kundi hintayin ang pagdating ng mga bumbero. Sa hindi inaasahang pangyayari, mas nauna pang dumating ang mga pulis sa lugar bago ang mga bumbero. Kasama nila ang 2 batang babae na kalaunay kinilalang mga anak ng pamilya Inoue. Si Kiko Inoue, 17 anyos at nasa ika-12 baitang, at si Rico Inoue, 14 na anyos at nasa ika-9 na baitang. Lumalabas sa investigasyon na ilang minuto bago masunog ang bahay, natutulog sina Kiko at Rico sa ika-2 palapag nang makarinig sila ng mga hindi karaniwang tunog mula sa ibaba. Inakala ni Rico na nagtatalo ang kanilang mga magulang kaya't bumaba siya upang alamin ang nangyayari. Ngunit sa kanyang pagbaba, isang nakakatakot na eksena ang bumungad sa kanya. Isang lalaking hindi nila kilala ang nakatayo roon, may hawak na patalim, habang ang kanilang ina ay nakahandusay na sa sahig at hindi na gumagalaw. Sa labis na takot, agad na tumakbo si Rico. Ngunit nahabol siya ng lalaki at tinangkang saktan sa ulo gamit ang patalim. Sa kabila ng panganib, buong lakas siyang nagpumiglas. Sa kanyang pagkikipagbuno, natanggal ang patalim sa kamay ng lalaki kaya't mabilis siyang tumakbo paakyat pabalik sa kwarto. Sa kabila ng naganap, hindi siya sinundan ng lalaki. Sa sobrang takot at pagkalito, agad niyang nilak ang pinto at sinabi kay Kiko ang lahat ng nangyari. Sa unay nataranta si Kiko pero kalaunay kalmadong nag-isip. Alam niyang hindi ligtas sa loob ng bahay lalo na't nasugatan ang kanyang kapatid. Kailangang makalabas sila agad mula sa kanilang bahay. 3:50 ng madaling araw, buong tapang na kumilos ang magkapatid. Tumalon sila mula sa ika-2 palapag papunta sa bubong ng karugtong na carport, saka maingat na bumaba sa lupa. At dahil sa labis na takot, nakalimutan na nilang magsapatos. Naglakad silang nakayapak sa tahimik na mga kalsada ng gabi. At matapos ang ilang distansya, nang makaramdam sila ng pansamantalang kaligtasan, huminto muna ang magkapatid at kahit kinakabahan at nanginginig, kinuha ni Kiko ang kanyang cellphone para tumawag sa mga pulis. Halos hindi na malinaw ang kanyang pananalita habang ipinaliwanag na may nanloob sa kanilang bahay at posibleng nasa panganib ang kanilang mga magulang dahil ang salarin ay naroon pa. Ngunit kahit nakatawag na sa pulis, hindi pa rin mapakali ang dalawa. May sugat si Rico sa ulo at patuloy itong dumurugo kaya't nagpatuloy silang tumakbo sa kalsada hanggang sa makarating sila sa isang 24-hour convenience store. Mga 500 metro ang layo mula sa kanilang bahay. Dito, isinumbong nila sa clerk ang lahat ng nangyari. Kaagad naman na kumuha ng first aid kit ang clerk at ginamot ang sugat ni Rico.
Natakot nang bumalik sa bahay ang magkapatid, kaya't nanatili sila sa loob ng tindahan habang hinihintay ang mga pulis. Di nagtagal, habang nasa loob sila ng tindahan, nakita nilang sumiklab ang isang makislap at matingkad na kulay kahel na pulang apoy sa di kalayuan. Hindi pa nila alam noon na ang nasusunog na bahay ay ang kanilang bahay pala. Pagdating ng mga pulis, agad silang dinala pabalik sa pinangyarihan ng krimen. Maya-maya lang ay dumating na rin ang mga bumbero at sinimulan ang pag-apula ng apoy. Habang ginagawa nila ito, nagsimula na ring magsiyasat ang mga pulis sa mga posibleng saksi at kahinahinalang tao sa paligid. Isang pulis ang nakakita ng kahinahinalang lalaki malapit sa lugar, ngunit nang lapitan na ito para tanungin, bigla itong tumakbo ng mabilis. 7:00 ng umaga, nang lumiwanag na ang paligid, tuluyan nang naapula ang apoy. Dahil gawa sa kahoy ang bahay at sobrang lakas ng apoy, halos buong estruktura ay natupok. Iilan na lamang ng mga poste sa unang palapag ang natira at halos bumigay na rin ang mga iyon. Dahil sa sobrang lakas ng sunog, pati ang unang palapag ng katabing bahay ay nadamay din. Matapos maapula ang sunog, agad na kinordona ng mga otoridad ang lugar. Para itong eksenang kuha mula sa trahedya. Wasak ang lahat at dahil sa kombinasyon ng apoy at tubig, maraming ebidensya ang nasira. Gayunpaman, sa masusing investigasyon, may natuklasan ang mga pulis na ilang gas canister sa paligid. Palatandaan na hindi aksidente ang sunog, kundi sinadyang gawin. Sa gitna ng naiwang guho ng nasunog na bahay, natagpuan ng mga pulis ang dalawang sunog na bangkay. Nakahiga ang mga ito ng tuwid at walang senyales na nagpanik o nagpumiglas, kaya't hinala ng mga otoridad, baka patay na sila bago pa man magsimula ang sunog. Bagamat halos hindi na makilala ang mga mukha, pinaniniwalaang sila sina Mr. at Mrs. Inoue. Kalaunay kinumpirma ng forensic exam na sila sina Morigi Inoue, 55 taong gulang, at Aki Inoue, 50 taong gulang. Lumabas sa autopsy na parehong may mahigit sa 10 malalim na saksak ang mga biktima sa kanilang internal organs at ang ikinamatay nila ay labis na pagkawala ng dugo. Samantala, nagtamo rin ng pinsala si Rico. May lamat sa kanyang bungo at sugat na 2 pulgadang haba mula sa noo hanggang sa tuktok ng kanyang ulo. Si Morigi Inoue ay isang empleyado sa construction engineering company. Tahimik at seryoso ang kanyang personalidad, ngunit lubos ang pagmamahal niya sa kanyang 2 anak. Kapag pinupuri ng mga kapitbahay ang pagkakahawig ng kanyang mga anak sa kanya, lumalambot ang kanyang mukha at napapangiti. Si Aki Inoue naman ay isang nurse at dating pinuno ng community committee. Masayahin at matulungin siyang tao sa paningin ng kanyang mga kapitbahay. Higit 10 taon na silang kasal ng kanyang asawa at nananatiling matatag ang kanilang relasyon. Matamis pa rin ang kanilang pagsasama tulad noong bagong kasal. Pareho nilang mahal na mahal ang kanilang mga anak. Madalas, ikinukwento ni Mrs. Inoue sa kanyang mga kapitbahay na nagsusumikap siya sa trabaho para matustusan ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Sa paningin ng komunidad, ang pamilya Inoue ay larawan ng kasiyahan at pagkakaisa. Tuwing weekend, lagi silang lumalabas para magbakasyon. Sino ang mag-aakala na sa isang gabi lang, magbabago ang lahat? Pumanaw na sina Mr. at Mrs. Inoue at iniwang ulila ang 2 batang anak. Pati ang alagang pusa na nasa unang palapag ay hindi rin nakaligtas sa malupit na kapalaran. Lubos ang pighati na naramdaman ni Kiko at Rico, hindi lamang dahil sa pagkawala ng kanilang mga magulang, kundi dahil na rin sa bilis at tindi ng trahedyang dumapos sa kanila. Hindi pa kailanman nagkakaroon ng ganitong karasang krimen sa kanilang mapayapang lugar, kaya't determinadong kumilos ang mga otoridad. Agad nilang sinimulan ang masusing investigasyon para mahanap ang salarin, maibalik ang hustisya para sa pamilya Inoue at maibsan ang takot na bumabalot sa buong komunidad. Bagaman sinabi ni Kiko sa mga pulis na isang magnanakaw ang pumasok sa kanilang bahay, batay sa nakita sa sunog, naniniwala ang mga investigador na planado ang lahat. Malamang ay sinadya ang sunog upang sirain ang lahat ng ebidensya. Dahil dito, sinimulan ng mga otoridad ang masusing pag-iimbestiga sa mga social na koneksyon ng mag-asawang Inoue. Sa kanilang pagkalito, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Makalipas lamang ang 9 oras mula nang mangyari ang krimen, bandang 7:00 ng gabi ng parehong araw, nakatanggap ng tawag ang pulisya. Sa kabilang linya, isang lalaki ang umiiyak at nagsabing nakapatay daw siya. Matapos matanggap ang tawag,
Pinakiusapan ng mga pulis ang lalaki na manatili kung nasaan siya at huwag gumalaw habang mabilis silang nagtungo sa lugar. Ang lokasyon ay isang estasyon ng patrol police na nasa humigit kumulang 30 kilometro mula sa bahay ng mga inuwi. Lumabas na ang lalaking ito ay nagpunta roon upang sumuko sa mga pulis, ngunit walang nakaduting opisyal sa oras na iyon kaya napilitan siyang tumawag. Pagdating ng mga pulis, nadatnan nila ang lalaki na siya mismo ang nagmaneho patungo roon. Walang kahinahinalang bagay sa kanyang sasakyan, ngunit kapansin-pansin ang mga bakas ng insidente sa kanyang katawan. May paso sa kanyang mukha at tila bali ang kanyang maliit na daliri sa kanyang kanang kamay. Kitang-kita rin na emosyonal siyang balisa at may paninigas ang kanyang mga galaw. Nang tanungin ng mga pulis ang mga detalye, hindi niya ito maayos na mailahad. Nauutal siya at hirap siyang magsalita. Tumagal hanggang 2:00 ng madaling araw kinabukasan ang interogasyon bago unti-unting nabuo ang kabuang larawan ng karumal-dumal na insidente. Matapos makuha ang sapat na impormasyon mula sa kanyang pahayag, inaresto siya ng mga otoridad sa kasong planadong pagpatay. Mabilis din siyang isinailalim sa medical na paggamot bilang paghahanda sa susunod na hakbang ng investigasyon at proseso ng paglilitis. Kinabukasan, bandang 2:00 ng hapon matapos ang kanyang gamutan, kinuha na siya ng mga pulis. Sa parehong oras, lumabas na rin ang mga ulat sa media tungkol sa insidente. Ayon sa impormasyon, ang sospek ay 19 na taong gulang pa lamang at isang estudyante sa high school. Alinsunod sa batas ng Japan noon, 20 anyos ang itinuturing na legal na edad ng pagiging adulto kaya't bilang menor de edad, kinakailangan ng mga otoridad na protektahan ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya sa tuwing humaharap siya sa publiko, tinatakpan ang kanyang mukha. Maging ang mga bintana ng sasakyang sinasakyan niya ay binabalutan ng maitim na kurtina upang walang makakuha ng kanyang larawan. Sa mga ulat ng media, ipinagbawal ding banggitin ang kanyang tunay na pangalan, tirahan at anumang detalye na maaaring maglantad sa kanyang tunay na pagkatao. Dahil hindi inilabas ang personal na impormasyon ng sospek, lalong tumindi ang interes ng publiko. Ilang araw lamang matapos ang insidente, nag-viral sa internet ang samot-saring espekulasyon tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng sospek. May nagsabing ang apelyido niya raw ay Okamoto at may ilan namang nagsabing ito ay Yoshida. Ayon pa sa iba, maputlang kulay ng ginto ang kanyang buhok, matapang ang itsura at nakakatakot ang kanyang presensya. Minsan ding lumutang ang apelyedong mura sa mga chismis. Dahil marami ang may apelyedong ganito sa Kufu, lalo na sa mga namamahala ng mga ubasan, apektado rin ang kanilang kabuhayan. Bumaba ang kita ng ilang ubasan dahil sa negatibong impresyon dulot ng maling pagkakadawit sa kaso. Sa social media naman, kumalat ang mga larawan ng mga umano'y sospek. Maraming inosente ang nadamay, pinaghinalaan at naapektuhan ang normal nilang pamumuhay. Isang partikular na chismis ang lalo pang nagpabigat sa usapin. Sinasabing ang sospek ay kaklase raw mismo ni Kiko sa paaralan. Ang paaralang ito ay Yamanishi Prefectural Central High School, isang boarding school kung saan maraming estudyante ang nagtatrabaho ng part-time habang nag-aaral. Habang patuloy ang pagkalat ng mga usap-usapan, naging masalimot ang sitwasyon sa loob ng eskwelahan. Nagsimulang maghinala ang mga estudyante sa isa't isa. Lahat ng biglaang hindi pumasok ay naging sentro ng chismis. Bukod sa kuryosidad kung sino ang suspect, nais din ng publiko na malaman kung ano ang naging motibo nito laban sa pamilyang Inoue. Ngunit si Kieko na may kinalaman sa kaso ay piniling hindi ilahad ang anumang detalye tungkol sa pinagmulan ng galit ng suspect. Dahil dito, mas dumami pa ang haka-haka. Isa sa mga lumutang na teorya ay ang posibilidad na si Keiko ay niligawan ng suspect. Ayon sa bersyong ito, tinanggihan siya ng mga magulang ni Keiko kaya't nagtanim ng galit ang lalaki at nauwi sa pagplano ng paghihiganti. May iba pang opinyong mas mapanira, kung saan pinapalabas na si Keiko raw ay may malayang pamumuhay pagdating sa relasyon. Ayon sa mga chismis, isa umano sa mga manliligaw ni Keiko ang sospek at nang malaman ng lalaki ang tunay na estado ng kanyang relasyon sa iba, tila nawalan ito ng kontrol sa emosyon. May mga ekstremistang opinyon pa ang nagsasabing posibleng kasabwat si Keiko sa krimen. Base lamang sa katotohanang hindi siya nasaktan sa insidente. Ngunit ang katotohanan tungkol kay Keiko ay lubos na salungat sa mga mapanirang paratang. Simula pagkabata,
Kilala si Keiko sa kanyang payak at inosenteng kagandahan. Malalaki at bilog ang mga mata at may itsurang parang isang protagonistang babae sa shoujo manga. Marunong din siyang tumugtog ng piano at magpinta. Sa paaralan, mahiyain man siya nung una, nagpakita pa rin siya ng kabutihang loob at respeto sa lahat. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagsisikap, naging mas kumpiyansa siya sa sarili at maayos na nakisama sa mga kaklase. Aktibo rin siya sa mga extracurricular activities. Miyembro siya ng baseball club at drama club kung saan pinapakita niya ang husay sa pagsusulat ng mga script. Dahil sa kanyang determinasyon, galing sa pag-aaral at pakikilahok sa mga gawain ng paaralan, naging bahagi siya ng student council at tiningala ng marami. Isa siyang inspirasyon para sa kanyang mga kaklase. Bagamat maraming humahanga at nagkakagusto sa kanya, palagi niyang mahinahong tinatanggihan ang mga ito. Ngunit nang mangyari ang trahedya sa kanilang pamilya, si Keiko ay biglang naging sentro ng hindi kanais-nais na atensyon. Ang biglaang pagkawala ng kanyang mga magulang ay isang matinding kirot na halos hindi niya kinaya. Subalit mas lalong bumigat ang kanyang dinadala nang pumasok ang mga espekulasyon ng publiko. Sa social media, kaliwat kanan ang mga opinyon mula sa mga taong hindi naman talaga niya kilala. Lahat ay may sinasabi tungkol sa kanya at may ilan pang ang tahasang naninisi. Dahil sa matinding pressure na yon, hindi na siya makapag-focus sa pag-aaral at unti-unting naapektuhan ang normal niyang pamumuhay araw-araw. Pagkalipas lamang ng 9 na araw mula nang mangyari ang trahedya, habang sensitibo pa ang kalagayan ng investigasyon, isang pahayagan ang naglabas ng impormasyon tungkol sa sospek. Nilabag nito ang mga regulasyon na nagpoprotekta sa mga menor de edad. Dahil dito, umani ito ng matinding batikos mula sa publiko at mga legal na eksperto na nagsabing lumabag ito hindi lamang sa etika ng pamamahayag kundi pati na rin sa mga umiiral na batas. Hindi ito ang unang beses na nilampasan ng nasabing pahayagan ang mga hangganan ng propesyonal na pag-uulat. Sa nakaraan, ilang ulit na rin nilang isinapubliko ang impormasyon tungkol sa mga kabataang sangkot sa krimen sa kabila ng mga legal na pagbabawal. Gayunpaman, iginiit ng pahayagan na sa pagkakataong ito ay napagpasihan nilang ibalita ang kaso sa ganitong paraan dahil sa bigat ng krimen. Isa itong planadong pag-atake na may malulubhang kahihinatnan. Ilang buwan bago mangyari ang insidente, ipinasa ng Japanese Parliament ang panukalang batas na nagpapababa sa legal na edad ng pagiging adulto mula 20 pababa hanggang sa 18 taong gulang. Kasabay nito, binago rin ang batas para sa mga kabataang lumalabag sa batas. Dito ipinakilala ang kategoryang special minor na tumutukoy sa mga edad 18 hanggang 19. Sa ilalim ng bagong patakaran, pwede na silang patawan ng mas mabigat na parusa tulad ng mga matatanda. Ayon sa bagong batas, kapag naindik na ng mga prosecutor ang ilang special minor, maaari ng ilantad ng media ang kanilang pagkakakilanlan at imahe. Subalit sa kasong ito, dalawang dahilan kung bakit sinabing lampas pa rin sa legal na limitasyon ang ginawa ng pahayagan. Una, hindi pa ito umaabot sa opisyal na indictment sa panahon ng ulat at pangalawa, ang bagong regulasyon na ito ay epektibo pa lamang sa susunod na taon. Dahil dito, binatikos ng maraming samahan ng mga abogado sa Japan ang ginawa ng pahayagan. Gayunpaman, dahil sa ulat na iyon, nadagdagan ang nalaman ng publiko tungkol sa kaso. Isiniwalat ng artikulo na ang pangalan ng suspect ay Yuki Endo, 19 na taong gulang, isang estudyante sa high school at kaklase ni Keiko. Isa rin siyang miyembro ng student council. Nang makilala niya si Keiko, nagsimula siyang gumawa ng maraming paraan upang mapalapit dito at naging masyadong mapagmasid sa bawat kilos ni Keiko. 12 araw bago mangyari ang insidente, bandang 1:00 ng hapon, hinarang niya si Keiko sa may paradahan ng bisikleta at inilahad ang kanyang damdamin. Bilang pagpapakita ng kanyang pagkagusto, inabutan niya si Keiko ng isang Tiffany necklace. Ngunit mahinahon itong tinanggihan ni Keiko. Ipinaliwanag niyang hindi pa sila lubos na magkakilala at ayaw niyang pumasok sa isang relasyon na walang malinaw na pundasyon. Hindi pa rin sumuko si Yuki. Ilang araw makalipas ang pagtanggi, sinundan niya ng palihim si Keiko pauwi mula sa paaralan at doon niya natuklasan ang tirahan nito. Sa mga sumunod na araw, hindi siya tumigil sa pangungulit. Niyaya niya si Keiko sa hapunan at nagpadala ng mga mamahaling gamit sa bahay nila nang walang paalam. Noong ika-7 ng Oktubre, dahil sa patuloy na panggugulo,
Napilitan si Keiko na pumayag na lumabas para sa isang hapunan. Isang desisyong ginawa niya hindi dahil gusto niya, kundi para matapos na ang pangungulit. Ngunit para kay Yuki, maling interpretasyon ito. Inakala niyang tinanggap na siya ni Keiko kaya't naging mas aktibo siya noong gabing iyon. Ngunit sa halip na mapalapit, lalo lamang napatunayan ni Keiko na hindi sila tugma. Kinabukasan, nagpadala siya ng mensahe kay Yuki upang mulit-muling linawin na hindi siya interesadong makipagrelasyon dito at pagkatapos ay tuluyan na niya na itong blinlock sa lahat ng paraan ng komunikasyon. Lubos ang galit na naramdaman ni Yuki. Pakiramdam niya ay muli na naman siyang tinanggihan at sa kanyang isip, ito ay isang insultong hindi niya matanggap. Lalo na nang maalala niya ang unang pagtanggi niya noon kung saan pinagtawanan siya ng ilan at sinabing wala siyang pag-asa. Hindi na kinaya ng kanyang emosyon at dito nagsimulang mabuo sa kanyang isipan ng isang delikado at baluktot na plano. Nais niyang dukutin si Keiko at dalhin sa isang liblib na lugar. Sa kanyang imahinasyon, nais niyang harapin si Keiko at pilitin itong magpaliwanag kung bakit siya tinanggihan, na para bang may utang itong paliwanag sa kanya. Ngunit hindi doon natapos ang kanyang plano. Lumalim pa ang kanyang intensyon. Gusto niyang ikulong si Keiko upang maranasan nito ang kapalit ng pagtanggi sa kanya. Sa tuloy-tuloy na pag-iisip ng mga madidilim na bagay, bumili si Yuki ng mga gamit gaya ng pliers, electric drill at iba pang kasangkapan. Sa kanyang plano, gagamitin niya ito sa pananakit kay Keiko. Natagpuan na rin niya ang isang abandonadong bahay malapit sa tirahan ng kanyang lola sa tuhod at sa kanyang pananaw, ito ay perpektong taguan para isakatuparan ang kanyang balak. Bumili rin siya ng sleeping bag at nagtago ng mga tuyong pagkain. Patunay na handa siya sa isang matagalang pagtatago matapos ang krimen. Nang matapos ang kanyang paghahanda, sinimulan niyang sundan-sundan si Keiko sa eskwelahan at nag-aabang ng tamang tiempo. Isang araw, nakita ni Yuki si Keiko na malapit sa isang estudyanteng lalaki. Naglalakad silang magkasabay at tila malapit sa isa't isa. Sa tagpong ito, tuluyan ng nilamon ng selos at galit si Yuki. Sinunog nito ang lahat niyang planong pagdukot at pinalitan ng mas mabagsik at mapanirang balak. Ang hindi niya alam, ang kasama pala ni Keiko ay isang babaeng estudyante na nakasuot ng panlalaking damit. Matapos makapagdesisyon, bumili si Yuki ng iba't ibang klase ng kutsilyo. Kabilang dito ang isang 7 pulgadang cleaver at isang maliit na kutsilyong pambalat ng prutas. Nanood din siya ng online na mga video kung paano paandarin ang gas canister at kung paano basagin ang bintana ng hindi gumagawa ng ingay. Sa mga sumunod na araw, kompleto na ang kanyang paghahanda. Bumili siya ng mga gamit pangbasag ng bintana, 3 lighter at siyam na gas canister. Noong ika-7 ng Oktubre, hindi siya pumasok sa eskwelahan. Isang bagay na labis na ikinagulat ng kanyang mga kaklase dahil hindi siya dating nag-a-absent. May ilan nang naghinala na malamang ay apektado siya ng kabiguang tinanggap kay Keiko. Ngunit walang nakahula na ang mga susunod na araw ay magdadala ng isang kasong yayanig hindi lamang sa lungsod ng Kofu, kundi sa buong bansa ng Japan. Sa madaling araw ng ika-12 ng Oktubre, nagtungo si Yuki sa bahay ng pamilya Inoue sakay ng sasakyan at dala ang mga kagamitan na inihanda niya para isakatuparan ang matagal niyang balak. Ang wakasan ang buhay ng dalagitang gusto niya, kasama na ang buong pamilya nito. Dakong 3:20 ng umaga, dumating siya sa tapat ng bahay ni Keiko Inoue. Ilang ulit siyang naglalakad-lakad sa labas at nag-aalinlangan. Makalipas ang 10 minuto, tila napagpasihan niya na ituloy ang kanyang plano. Nilagyan niya ng tape ang isang bintana sa unang palapag, saka ito binasag para makapasok. Sa kabila ng kanyang ginawa, hindi raw ito nakalikha ng gaanong ingay. Matapos makapasok, tahimik siyang dumiretso sa silid-tulugan sa unang palapag kung saan mahimbing na natutulog ang mga magulang ni Keiko. Nang makarinig ng kakaibang tunog, nagising ang mag-asawang Mariji at Akie. Dala ng antok, hindi agad nila naunawaan ang sitwasyon kaya't sinamantala ni Yuki ang pagkakataon at sinaksak si Ginoong Mariji. Nagpumiglas ang biktima at tinawag ang kanyang asawa, pero hindi pa rin huminto ang salarin. Nagising si Ginang Akie at nasaksihan mismo ang kaguluhang nagaganap sa loob ng silid. Gulat na gulat siya at hindi na nakapag-isip ng maayos. Sa halip, tumakbo siya palabas ng silid sa sobrang takot. Sa puntong ito,
Humugot pa si Yuki ng isa pang patalim at sinundan si Ginang Aki habang itinataas ang dalawang hawak niyang patalim. Tinangka ni Ginang Aki na salangin ang mga pag-atake gamit ang kanyang mga kamay pero hindi na niya na ito nakayanan. Kalaunan, bumagsak din siya sa sahig. Habang papalayo si Yuki, nakita niyang pababa ng hagdan si Rico, ang nakababatang kapatid ni Keko. Nasugatan niya si Rico, ngunit hindi niya na ito hinabol pa. Sa halip, sinindihan niya ang dala niyang lighter at tinutukan ang mga gas canister na agad na nagliyab at lumamon sa buong bahay. Ngunit habang ginagawa niya ito, siya rin ay nasaktan. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, umalis si Yuki sa lugar. Hindi siya agad tumakas, kundi nakiosyoso pa siya sa mga kapitbahay na nagsimulang magtipon sa labas habang pinapanood ang pagtaas ng apoy. Maya-maya, isang pulis ang lumapit sa kanya para siya ay tanungin, dahilan upang siya ay magpanik at agad na tumakas. Tumungo siya sa isang abandonadong bahay na nasa 30 kilometro ang layo. Ang orihinal niyang plano na taguan kung saan niya balak sanang dalhin si Keko. Pagsapit ng gabi, habang labis na nanlulumo sa mga pangyayari, nagpasya si Yuki na sumuko sa mga otoridad. Sa araw ding iyon, nakatakda sanang magsalita si Keko sa isang youth education seminar bilang kinatawanan ng mga estudyante mula sa high school. Labis na ipinagmamalaki siya ng kanyang mga magulang at naniniwala silang maliwanag ang kinabukasan ng kanilang anak. Ngunit sa isang iglap, hindi lang ang talumpati ang nawala, kundi pati ang buong pamilya nila ay nawasak. Sa investigasyon ng pulisya, labis ang naging pagdaramdam ni Keko. Paulit-ulit niyang sinisisi ang sarili at sinasabing dapat siya ang naging pakay, hindi ang kanyang pamilya. Hindi niya matanggap na dahil sa kanya, nadamay ang kanyang mahal sa buhay at siya lang ang hindi nasaktan. Noong 8 ng Abril taong 2022, opisyal ng kinasuhan si Yuki Endo ng Kufu City Prosecutor's Office. Siya ay nakusahan ng planadong pagpatay at panununog. Sa panahong ito, epektibo pa rin ang bagong armyenda sa batas para sa mga kabataang nasasangkot sa krimen. Dahil dito, agad na naging headline ang kaso at maraming impormasyon tungkol sa sospek ang lumabas. Napag-alamang ang tunay niyang pangalan ay Yuki Watanabe at siya ay 19 na taong gulang noong panahong iyon. Nakatira siya kasama ang kanyang mga magulang sa Chuo City na malapit lang sa Kofu. Mula pagkabata, mailap na talaga si Yuki. Kapag may bisita sa bahay, madalas siyang nagtatago at hindi lumalabas. Noong siya ay nasa 2 o 3 baitang ng elementarya, inaresto ang kanyang ama dahil umano sa pagnanakaw ng 2 water heater mula sa isang kumpanya. Agad na kumalat ang balita sa paaralan at simula noon ay naging tampulan ng paglayo at pangungutya si Yuki ng mga kaklase niya. Simula noon, natakot na siyang pumasok sa paaralan. Ang masamang karanasan na iyon ay naging malalim na sugat sa kanyang pagkatao. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nakalimutan ng mga kaklase ang insidenteng iyon. Pero sa loob ng tahanan ni Yuki, lalo pang lumala ang sitwasyon. Madalas mag-away ang kanyang mga magulang at umaabot pa ito sa pisikal na komprontasyon. Nagbabato ng gamit at minsan pa ay gumagamit ng matutulis na bagay. Nang siya ay nasa 5 baitang, muling nagkaroon ng hindi magandang karanasan si Yuki. Isa sa kanyang mga kaibigan ang pinaghinalaan siyang nagnakaw ng game card. Kahit hinalughog ang buong bahay nila, wala naman silang natagpo ang kahit anong game card. Paulit-ulit niyang sinabi na hindi siya ang kumuha at kahit ang kanyang ina ay hindi naniniwalang siya ang may sala. Iniisip ng ina na sinisiraan lamang ng ibang magulang ang kanyang anak para hindi ito makipaglaro sa kanya. Pagtungtong ni Yuki sa edad na 12, pinatransfer siya ng kanyang ina sa ibang paaralan. Ngunit kumalat pa rin ang chismis. Ang mga magulang ng kaibigan niyang iyon ay nagalit at sinabing sinasanay daw si Yuki sa maling pag-uugali dahil sa labis na pagpapalampas ng kanyang ina. Nang siya ay nasa 6 na baitang, naging sobrang interesado si Yuki sa isang manga na tinatawag na Death Note. Ikinuwento pa raw niya sa mga kakilala na sa pamamagitan lamang ng pagsusulat ng pangalan ng isang tao ay pwede raw nitong alisin ang isang problema. At tila nais din niyang maranasan iyon. Habang tumatagal, mas lumalala ang gulo sa kanilang pamilya. Nauwi rin ito sa hiwalayan ng kanyang mga magulang.
Ilang buwan lang ang lumipas, muling nag-asawa ang kanyang ina. Sa edad na 13, binago ni Yuki ang kanyang apelyido mula sa Watanabe tungo sa Endo. Nagkaroon din sila ng bagong miyembro sa pamilya at nagkaroon siya ng nakababatang kapatid. Ang kanyang bagong ama ay isang may kayang lalaki kaya't unti-unting gumanda ang takbo ng buhay ni Yuki. Bago pa man siya makapagtapos ng elementarya, may sarili na siyang iPhone at minsan pa ay nagdala siya ng mamahaling golf club sa paaralan, bagay na kinainggitan ng ilan sa kanyang mga kaklase. Pero sa kabila ng maranyang pamumuhay, hindi naging maganda ang relasyon ni Yuki at ng kanyang ama na itinuturing. Sa isang pagkakataon, habang naglalaro siya sa ilog, nahulog siya sa tubig. Sa halip na tumulong agad, pinanood lang siya ng kanyang stepfather habang nahihirapan at tumatawa pa raw ito. Pagkaligtas kay Yuki, sinabi pa raw ng lalaki kung sino raw sa tingin nito ang nagdesisyong hayaan siyang mabuhay. Mula noon, natakot na si Yuki sa kanyang ama-amahan. Sa edad na 13, pumasok siya sa isang junior high school sa Kufu at sumali sa tennis club. Noong tag-init ng kanyang unang taon, nag-organisa ng outdoor activity sa kagubatan ang kanilang paaralan. Dito niya na raw naranasan ang ilang masasayang sandali ng kanyang kabataan. Ngunit hindi ito nagtagal. Pagkatapos niyang matalo sa isang tennis match, pinagalitan siya ng kanyang coach. Dahil dito, nagpasya siyang umalis sa tennis club. Dahil sa pagdating ng kanyang bagong kapatid na babae, naging masikip ang kanilang apartment. Kaya naman, nagpasya ang kanyang amain na magrenta ng isa pang unit sa katabing apartment at pinatira si Yuki roon ng mag-isa. Pumayag din ang kanyang ina sa ganitong setup. Madalas, habang nag-iisa si Yuki sa kabila, naririnig niya ang tawanan ng kanyang amain at iba pang miyembro ng pamilya sa kabilang unit. Sa bawat tawa, pakiramdam niya ay parang hindi siya kabilang, na para bang silang tatlo lang ang tunay na pamilya at siya ay isang labis na elemento lamang. Ngunit hindi rin nagtagal ang ganitong buhay. Sa edad na 14, pumanaw ang kanyang amain dahil sa sakit. Sa buong panahon ng junior high school, halos hindi siya napapansin. Wala siyang halos kaibigan at tila ba hindi siya umiiral sa paligid. Pagsapit ng high school, nagpasya si Yuki na baguhin ang kanyang sarili. Umaasa siyang makakahanap siya ng maayos na trabaho sa hinaharap kung siya ay magsisikap ngayon. Kaya sinimulan niyang kumilos ng mas positibo. Ipinakita niya ang matinding determinasyon upang makasabay sa kapaligiran ng paaralan. Hindi siya nalilate at palagi siyang nagsusulat ng detalyadong mga tala. Malinaw ang kanyang disiplina pero kahit nagsikap siya, nahirapan pa rin siyang makasabay dahil sa mahinang pundasyon ng kanyang kaalaman. Sa huli, kinailangan pa niyang ulitin ang isang taon. Sa kabila nito, hindi siya tumigil sa pagsusumikap. Napansin ito ng kanyang guro at maging ang mga pinuno ng student council. Gayunpaman, sa labas ng paaralan, may mga palatandaan na hindi maayos ang kanyang kalagayang mental. Minsan, tatawa siya ng malakas ng walang dahilan sabay sabing may naisip lang siyang nakakatawa. May mga pagkakataong ding nakikita siyang pabulong na nagsasalita sa sarili, bagay na hindi nauunawaan ng mga tao sa paligid niya. Sumali rin siya sa mga radio broadcast ng paaralan. Sa likod ng mikropono, malinaw at masigla ang kanyang boses, kaya't napansin ng lahat ang kanyang galing sa komunikasyon. Pero kapag tapos na ang broadcast, agad siyang bumabalik sa pagiging tahimik at mahiyain. Lalo itong naging kapansin-pansin tuwing may school activities. Habang ang ibang estudyante ay abalang nag-uusap at nagkakasiyahan, si Yuki ay tahimik na nakaupo sa isang sulok, nag-iisa at abala sa pagtitiklop ng papel para gawing paper darts. Nang umibig siya kay Keiko Inoue, isang maganda at matalinong estudyante, mas naging aktibo si Yuki sa pagpapakita ng kanyang sarili. Sumali siya sa baseball club na kinabibilangan ni Keiko at aktibong lumahok sa mga aktibidad nito. Sa kalaunan, dahil na rin sa tiwala ng dating student council president at sa kakulangan ng ibang kakumpetensya, si Yuki ang napiling maging bagong student council president. Labis na ikinagulat ito ng maraming estudyante. Dati kasi tahimik lang siya at hindi mahilig magpakitang gilas. Noong Abril ng taong 2021, nang formal na siyang naging presidente ng student council,
Nagsimula siyang mag-ayos ng kanyang sarili. Pinagupitan niya ang kanyang kilay, binago ang kanyang hairstyle at umaasang mapapansin siya ni Keiko. Nagulat ang lahat sa kanyang bagong anyo at marami ang nagsabing mas gumwapo siya. Sa cultural festival ng paaralan noong taong ding iyon, kahit na may mga restriksyon dahil sa COVID-19 pandemic, naging masigasig si Yuki at ang ilang estudyante sa pag-eembento ng disinfectant spray bottles. Nilagyan nila ito ng disenyo ng isang maalamat na ibon at lahat ng bote ay ibinigay sa paaralan bilang tulong sa kalinisan. Ang ibong inilagay sa label ay hango sa isang alamat noong 1858. Isang ibon na may dalawang ulo ang sinasabing nagpapakita kapag may paparating na epidemya. Ang isang ulo ay itim at ang isa naman ay puti, pero parehong itim ang kulay ng mga paa. Ayon sa mga kwento, unang nakita ang ibon noong 1857 sa Mount Hukasan sa Ishikawa Prefecture. Naniniwala ang mga tao na ang pagsamba sa ibon na iyon ay makakatulong para makaiwas sa sakit. Noong Abril ng 2020, ipinakilala ng Yamanashi Prefectural Museum ang imahe ng ibon na ito bilang simbolo ng proteksyon sa gitna ng pandemya. Naging viral ito sa Oktubre ng taong iyon, kaya't nang likhain ni Yuki ang disinfectant spray, agad itong pinuri ng mga otoridad at nilathala pa sa lokal na pahayagan. Iniisip ni Yuki na sa pamamagitan ng lahat ng ito, mahuhulog na rin ang loob ni Keiko sa kanya. Pero kabaligtaran ang nangyari. Sa bahay, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ng kanyang ina tungkol sa trabaho pagkatapos ng high school. May nais sanang ayusin na trabaho para kay Yuki ang kanyang ina, pero mariin niya itong tinutulan. Pakiramdam niya, mawawalan ng saysay ang lahat ng kanyang pagsusumikap sa paaralan kung tatanggapin niya ang trabahong iyon. Dagdag pa rito, iniisip niyang kukunin lang din ng kanyang ina ang kanyang kikitain sa trabahong iyon. Nang tuluyang hindi tanggapin ni Keiko ang kanyang damdamin, lalo siyang nagalit at nawalan ng kontrol sa sarili. Mula rito, pinili na niya ang isang madilim na landas na hindi niya na mababalikan. 2 taon matapos ang krimen, sinimulan na ang paglilitis kay Yuki Endo sa Kofu City Court. Kinasuhan siya ng premeditated murder, arson at iba pang kaugnay na kasalanan. Sa pagharap sa mga paratang ng prosekusyon, nanatiling tahimik si Yuki. Ayon sa depensa, malupit ang pinagdaanan ni Yuki habang lumalaki at ito raw ang naging dahilan ng pagkakaroon niya ng mental disorder na siyang nagpapawalang bisa umano sa kanyang pananagutang kriminal. Ngunit kumuha ang prosekusyon ng isang psychiatrist upang magsagawa ng pagsusuri at pinabulaanan nito ang pahayag ng depensa. Tumagal ang kaso ng 21 court sessions at nagtapos ito noong 18 ng Enero taong 2024. Sa pagkakataong ito, hindi natahimik si Yuki. Inamin niya ang kanyang mga ginawa at nagpahayag siya ng pagsisisi. Gayunpaman, tumanggi siyang humingi ng tawad sa mga biktima. Nagpakita si Keiko inuwi sa korte sa pamamagitan ng video call at sinabi niyang palagi siyang may dalang guilt na kung hindi dahil sa kanya, hindi madadamay ang kanyang pamilya. Ngunit dahil sa takot na muling mapag-initan at para na rin maprotektahan ang kanyang kapatid na si Rico, hindi na siya nagbigay ng mas marami pang pahayag. Matapos ang paglilitis, ibinaba ng korte ang hatol. Guilty si Yuki Endo sa kasong premeditated murder, arson at iba pa. At ang kanyang sintensya, kamatayan. Tumutol ang kampo ng depensa at nagsumiti ng apela sa Tokyo High Court. Pero kinabukasan lang, sa kahilingan ni Yuki mismo, binawi ng kanyang abogado ang apela. Mabilis na kumalat sa media ang balita tungkol sa kanyang sintensyang kamatayan. Sa panig ng kanyang pamilya, tanging ang kanyang ina ang labis na nasaktan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng hudikatura sa Japan na may isang special minor na hinatulan ng kamatayan, kaya't naging malaking balita ito. Habang umaani ng simpatya sina Keiko at Rico na nawalan ng mga magulang sa isang iglap, maraming mamamayan ang nakaramdam ng lungkot sa kabuuan ng kasong ito. Sabi nila, nagsimula ang lahat sa isang simpleng kasong pagnanakaw na ginawa ng ama ni Yuki noong siya ay bata pa lamang at naging isa itong anino ng nakaraan na hindi na nawala sa kanyang buhay. Para sa karamihan, makatarungan ang hatol. Sa pananaw nila, ito na marahil ang tanging hustisya para sa mga biktima. Sa huli, 2 batang babae ang naulila sa loob lamang ng isang gabi.
Isang ina ang nawalan ng anak at ang buong bansa ay nagtanong, paano kaya ito nangyari? Ito ay isa sa mga kasong nagpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang gabay, suporta at pagkalinga sa kabataan. Ano ang opinyon mo sa kasong ito? May kasalanan ba talaga ang lipunan o isa lamang itong trahedyang hindi na talaga napigilan? Ibahagi ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba. Maraming salamat muli sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod naming kwento.